Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Um, this is my video report about the Palangka Awards. Another inspiration for writers in Filipino was the laun- launching of the Palangka Memorial Awards for Literature headed by Carlos Palangka Sr. in 1950. So, nag-lead is si Carlo Palangka Sr. Until now, the awards is still being given although the man who founded it has passed away. And even nga bisag na matay na si Carlo Palangka Sr. pero um, um, gi still nag-founded or nag-exist yapon siya. The awards were given to writers of short stories, plays, and poetry. So, diri sa Palangka Awards di ay gina gina tagaan din siya mga gina-encourage sa mga Filipino writers to create outstanding literary works in English, Filipino, and other Philippine languages. Short story were the following. Ang first prize, Kwento ni Mabuti by Genoveva Idroza. Second prize, Mabangis na Kamay, Maamong Kamay by Pedro S. Dandan. Third prize, Planeta, Buwan at Mga Bituin by Elpidio P. Capulong. Here's is the summary of the story of Kwento ni Mabuti. Kwento ni Mabuti by Genoveva Idroza. This story is about a teacher who was much admired by her students. In spite of her problems and frustrations in life, she firmly carried out her duties as teacher and as a mother. She was nicknamed Mabuti by her students because this was her favorite expression. An excerpt in Filipino. Lagi ko siyang iuugnay sa karekta ng buhay. Saan man may kagandahan, sa isang tanawin, sa isang isipan, o sa isang katotohanan. Kaya nakita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya isa sa pinakakaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-uukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya sa pananagutan sa paaralan. Walang masabing anumang di pangkaraniwan sa kanya. Proceed kang Amado V. Hernandez. Amado V. Hernandez, writing from his cell in FT or Father Bonifacio, former Father McKinley, in 1956, is an example of the poet who is partisan and who expose causes as shown in his poem below. Kilatis in the year 1956. Palalong nanaog sa kanyang kadilai and mayamang ginang na may asong kilik. Nasok sa balitang tindahan ng hiyas, bumili ng singsing na 10 kilatis. Nang siya'y lumabas, kiming nilapitan ng isang babaeng may kilik na sanggol. Hihingi ng limos na pantawid. Buhay ang tanging tinanggap ay sa asong kahon. So let's proceed sa isang dipang langit. At ito ang tanging daigdig ko ngayon. Bilangguang mandilibingan ng buhay. 10, 20 at lahat ng taon ng buong buhay ko'y dito mapipigtal. Ngunit yaring diway walang takot, hirap at matitiis pa rin nitong aking puso. Piitay bahaging pakikilamas, mapiit ay tanda ng hindi pagsuko. Ang taot bathala ay di natutulog at di habang araw ang api ay api. Tanang paniniil ay may pagtutuos habang may bastilyay may bayang gaganti. At bukas diyan din aking matatanaw sa sandipang langit na wala ng luha. Sisikat ang gintong araw ng tagumpay, layang sasalubong ako sa paglayat. So nga po miss talakay siya about sa sayahang pagtanaw o sayahang ang sayahang di man niya daw di man maantos man siya sa diri sa yuta apan pag-abot daw sa langit sa dipang langit is makakaraos siya og adto niya maranasan ang kalayaan or ang
kaharuhay sa iyang life. Then Bartolina ng Muntinlupa, 22 ng Abril 1952. So Republica Cultural Heritage Awards. So sa mga awards siya po sa Palangka Award in year 1960 to 1971. Awards given on 12 June sa Philippine Independence Day. Year 1960 si V.M. Gonzales, isa siya ka poet and fictionist. Then year 1961 si Nick Joaquin, siyang poet, fictionist, playwright, essayist, critic, Cesar Adib Majol and si Cesar Adil Majol ang historian. So si Nick Joaquin di ay ang work po niya is the woman who had two novels about siya sa story that explores identity, history, and post-war Filipino society. And si Joaquin writings is rich with Philippine culture and history. And the year 1962, si Amado V. Hernandez, poet and fictionist. So kabahan natin si Amado V. Hernandez, siya po ang ayang known siya masterpiece nga ang Panday sa atong previous nga lesson kay sir. Then si Jose Garcia Villa, poet and short story writer. Then year 1963, si Kirima Pulutan, fictionist. So ang iyang mga sinuot is more on sa mga katang-isip lamang, fictionist. Si Tio is Bailin, poet and fictionist. In the year 1964, si Carlos E. Angeles, isa siya ka poet. Then si Carlos Quirino ang historian. Year 1965, Carlos P. Romulo, essayist, novelist, playwright, essayist, novelist, and playwright. So Carlos P. Romulo, daghan po to siya gihimo nga mga essay. Siya po to si Carlos P. Romulo, siya po to nagsuwat sa mga plays about sa Daughters for Sale and other plays. Then si Horacio de la Costa ang historian. Then si Alejandrino G. Hofana ang poet. Si Benvenido N. Santos, poet and fictionist. And year 1966, si Inigo Id Regalado, novelist, natakil natin si Inigo Id Regalado. Siya to si Inigo Id Regalado, siya to ang son of a popular writing during the Spanish time known as Udalager. And si Alejandro G. Abadilla ang poet. Arturo Birotor ang short story writer. Sa 1967, year 1967, ang kasodre is no writer awardee. So why ni mga writer nga nakatagag award. Then sa 1968, si Domingo Avila, siya ang historian. Ricardo Dimitilio ang poet. Then year 1969, Nicolas Jafra, historian. 1970, Lazaro Francisco, novelist. 1971, si Lopki Santos, novelist. Nakabalan naman po tayo sa takila sa previous, si Lopki Santos ang tinatawag po to siya the father of language grammarian. Maay po siya sa mga grammar. Si F. Landa Hucano ang anthropologist writer. So that's all sir. Thank you po.